Isang balitang tila isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa kalangitan ng bansa matapos kumalat ang nakapapangilabot na ulat na ang Pangulong Bongbong Marcos ay formal na umanong nagbitiw sa kanyang tungkulin bilang pinuno ng Pilipinas. Ayon sa mga impormasyong ating nasagap mula sa mga pinakalihim na operatiba sa loob ng Malacanang, ang bawat pader ng palasyo ay nyanig ng nakakangilong takot habang ang mga opisyal ay hindi na magkandamayaw at binabahan na ng malamig na pawis sa tindi ng kaba. Ito na nga ba ang hudyat ng pinakamadilim na kabanata sa ating kasaysayan habang ang bawat segundo ay puno ng panganib na tila mitya ng isang bombang handa ng sumabog sa harap ng sambayanang Pilipino na nanlalamig ang mga kamay dahil sa matinding sakit na umano'y naging mitya ng kanyang biglaang pag-alis sa pwesto. Nagulantang ang buong mundo at tila huminto ang ikot ng mundo sa nakakashock na revelasyong si Vice Presidente Sara Duterte ay nakahanda na umanong manumpa bilang bagong Pangulo ng Republika sa loob lamang ng ilang sandali. Maririnig daw ang malalakas na kalabog ng mga pinto at ang walang humpay na takbuhan ng mga mambabatas na nanginginig ang mga kamay habang pilit na binabalangkas ang biglaang pagsasalin ng kapangyarihan sa ilalim ng nakakasilaw na liwanag ng krisis. Tila binabagtas na natin ang isang bangungot kung saan ang bawat minuto ay nagsisilbing balisong na tumataga sa katatagan ng ating gobyerno na nagiiwan sa buong administrasyon na tuliro at nanginginig ang mga kalamnan sa harap ng nagngangalit na bagyo ng kawalan ng katiyakan na ngayon lamang nasaksihan ng madla. Ito na nga ba ang huling kabanata ng maliligayang araw at ang simula ng isang madugong paghuhukom na wawasak sa pundasyon ng ating lahi dahil sa bagsik ng revelasyong ito na yayanig sa inyong buong pagkatao? Maraming gustong tumistigo, pero kailangan i-develop isa-isa eh. Kasi nga, ang problema rito, ang tao iniisip ang politics eh. Yung politika for the next few years, iniisip nila, pag bago gobyerno, libre na kami. Hindi po ganun yan. Hindi naman yun. Makukulong lahat yan, huwag kang mag-alala. Si Bibi Sara walang pakialam yan. Huwag ka masyado ka naman, masyado nyo naman tinatanggal lang sa lawal nyo. Masyado naman kayo napaghahalata na isa yan sa mga gagamitin yung baraha na pagka si Sara, sigurado lahat ng mga involved dito sa flood control of sweldo. Hindi. Kabaliktaran ang mangyayari. Lahat ng mastermind makukulong. Yan ang sigurado natin mga kababayan. Yan ho ang hindi inaasahan nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Na pagdating ng 2026, sa kabila ng kaliwat kanang paninira dito kay VP Sara, mataas pa rin ho ang kanyang approval at trust rating. Ang inaasahan ho kasi nila, sisiraan nila si VP Sara, papainan nila ng confidential fund na kung saan ginamit niya naman sa tama at talagang naging kapakipakinabang. Sa tingin ho natin sa administrasyon na to, yung confidential fund lang ho ni VP Sara ang talagang napunta sa sambayan ng Pilipino. At dito rin ho sa video na to, ito talagang si Sir Leo Martinez napakalupit. Alam ho natin, dilawan pinklawan yung mama na yan. Ha? Ano ho yan hindi ho DDS yan. Pero yung mga ginagawa niyang parody, yung ginagawa niyang video, talagang natutuwa ho tayo. No, kasi meron hong lohika. Ika nga malapit sa katotohanan. Hindi kagaya ng mga Talyanista at Ensaymada, alam nilang mali, alam nilang wala na sa hulog, pinagtatanggol pa nila. Alam ng patalo na ang kanilang mga kandidato, paniwalang-paniwala pa rin sila na mananalo sa 2028. Dito ho tayo kay Lakas Tama Party List. Meron ho siya pa. Pero bago yan, like and subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Dito rin ho sa video na to, Boying Remulla meron ho siyang press con dyan sa Baguio nasa Baguio ho ngayon itong si Boying Remulla. Para doon sa mga nagpapapirma ng tay kami naman, nandiyan si Boying, mag-ingat kayo. Alam nyo naman yan si Boying Remulla, baka madaanan ngayon yan. Alam nyo naman yung mama na yan. Unahan na ho natin ang ating talakayan dito kay Sir Leo Martinez na kung saan talagang maging yung mga ordinaryong Pilipino, alam ho talaga nila na magiging presidente si VP Sara sa 2020. BBM, pababa ng pababa. VP Sara, pataas ng pataas. Ulitin na natin. Ito po, BBM, pababa ng pababa. VP Sara, pataas ng pataas. Ito po ang inyong mabang lingkod, Congressman Manik Manaog from the Lakas Tama Party at your self-service. Balita ko ay pababa ng pababa ang trust rating ni Pres BBM at pataas naman ng pataas ang trust rating ni VP Sara. Ayan, hindi ba? Sinabi ko na noon
na kung gusto mong tumaas ang iyong trust rating, ay dapat magpakulong ka. Magpakulong ka ng mga guilty diyan sa flood control project. Magpakulong ka ng mga congressmen na naging kontratista. At pakulong ka ng mga senador na kumita diyan at nakipagsabwatan sa mga kontraktor. Iyan ang tangi mong dapat gawin para tumaas ang iyong trust rating. Kung hindi, pagpatuloy-patuloy ang mga pagbaba mo at pagtaas nitong si BP Sara, ay kami sa Lakas Tama Party, no question asked na yan. Abay, di kami tatalo na doon. Ayun ang trusted iba na ang trusted. At saka, may pera yan. Meron nung siyang meron siyang undercut meron siyang uppercut pa siya. Meron siyang uppercut may pera yan. Paano may pera? Ito naman si Sharlio Martinez. Pero tama naman yung niya. Dapat kasi sa mga dilawan at pinklawan, di ba? Ano kayo? Mga talionista at ensaymada, lumapit kayo doon, ika nga nyo yung sarili nyo dun sa realidad, hindi yung kabalbalan yung mga, di ba, pag-uusapan nyo yung mga issue sa ating bansa, masyadong napaka one-sided ng inyong mga pag-aanalisa na paghahalata kayo ng ating mga kababayan na talagang mga bayaran kayo, na talagang pakawala kayo ng Malacanang, na hindi naman talaga sa interes ng sambayan ng Pilipino ang inyong ibinabalita o ibinabahagi sa inyong sa mga naliligaw sa mga video nyo. Buti pa naman tayo dito sa PH Update. Taas no ko kung masasabi na talagang meron tayong napakatibay na komunidad dito, di ba? Naintindi ng community natin, kaya palakpakan nun natin ang mga kasama natin dito sa PH Update na talaga namang bawat upload natin automatic nakashare yung mga yan. Maraming salamat dito sa bahagi ng video natin to, Sek Gabi Claudio, the political advisor of past president. Malupit itong mga kababayan. Ito hindi ito galing dun sa mga putyo-putyong political analyst ko, no, na kung ating kakalkalin yung mga sinasabi, puro basura, kagaya nitong si Llama, si Hidarian, mga basura sinasabi niyan. Dito tayo dun sa mga nagbibigay ng payo sa mga nagdaang presidente. Ito kasi, ito, malalim itong mga to. Nakikita nila yung on the ground, nakita nila yung sa loob ng Malacanang, kung anong kalakaran sa gabinete. Alam mo ng mga yan. Pero yung mga nagpapanggap na political analyst pero wala pa silang experience, minsan na makapasok sa Malacanang, maging advisor ng isang presidente. Tayo naman dito, tinitingnan natin ang kaganapan sa Pilipinas, ang politika sa Pilipinas, doon sa pagiging ordinaryong Pilipino. Hindi natin pinipresenta ang sarili natin bilang isang political analyst. Di ba? Yung ganun sila political analyst sila tayo naman mga lang tayo, yung vlogger, yung tinitingnan natin kung ano nangyayari sa politika sa ating bansa. Pero itong mga nagpapanggap na to, si Ronald Llamas, si Darian, yung iba pang mga pinklawan at dilaw, naku, wag ko kayong makinig sa mga yan. Anak ng toko, mga yan, mga bulago yan. Puro bias yan. Kung sino may pera, yan yung papakinggan ng mga yan. Dito tayo kay Sir Gabi Claudio. Game. Why? She didn't have to cheat. Alam mo pang yung 98% of local positions being contested for the elections, lahat may kandidato yan ng lakas. Are you saying GMA cheated in that election? No. Kasi sinasabi ko, I'm just trying to point it out. No, I'm talking about the political machinery. I'm talking about the political machinery. 98% of all local positions, from congressmen down to the mayors, down to the councilors, ganyan, may kandidato ang lakas. These are not only candidates of the party, but guardians of the vote of lakas. Number two, all the surveys until 1 week before the elections pointed to the probability or the possibility of GMA winning the elections by at least 5%. Yes. 1 week before the elections, 5%. Yes. Now, let me point that out. No? Yung ground na sinasabi nyo, yung mga local leaders sa baba, happened then for the unity team.
7-8 political parties supported the unity. So, I don't believe in color coding politics, ha. So, in the case of Ma'am Lenny, talaga naubos yung ground, eh. Naubos yung ground. So, that's also a political reality. It happens. Kasi magulo yung political system natin, but it's a reality. So, yun lang. Now, how did you advise the President when there are major problems or conflicts? Like what? Ikaw na magsabi. Alam ko marami ka alam, eh. Well, ang pinakamasakit sa ulo talaga ng mga conflicts are conflicts that happen within the same organization. Yes. Conflicts within the cabinet, Yeah. conflicts within the political party, and Yes. conflicts within the political party are so But Gabi, So numerous. the major problem, and I hope you don't mind me saying this, the major problem, as far as the third outside people were concerned, was the presence of the first gentleman. That it appeared that he seemed to be interfering in affairs of the state. That was all. That was a complaint on the I acknowledge outside. that. Mukhang yan talagang And that's naging why that perception. she Kasi was- siguro in comparison to FPR, si tita mo, never nakialam sa politika, no? Alam ko ibabanggit Pero mo, alam mo, Greg. Mike Aron is also a political animal. Hindi mo rin And that's why he was considered an albatross on the administration of the kaya nga yun, nadamay si FG Mike Arroyo dun sa kaso ng NBM-ZTE. Right. And a couple of other controversies, no? Okay, let's go to the top question. yeah. Okay. If you are the political advisor of President Marcos Jr., what advice would you tell him for the remainder of his term? Go for broke. What do you mean go for broke? You know, he made certain commitments, eh. I'm very interested and I'm very inspired and hopeful about his having declared 4 priority legislation, no? Nandyan yung anti-dynasty, Yes. yung reform of the party list system, the kadena, Yes. at saka yung ICC or ICI. ICI. Oo. Di ba yung dalawa? Pero I think very important talaga yung dalawa. Yung anti-political dynasty at saka yung party list. Kasi tingin ko those two happen to be at the core, at the root of many of our problems of corruption. Okay? Ito, kailangan makapagpasa talaga tayo. Ang Kongreso kailangan makapagpasa ng anti-political dynasty law. Yung totoo, Na talagang totohanan. When you say go for broke, would you also recommend arestin yung mga aliado mo? Oo. Pati yung pinsan mo? Yes. Yes. Kung talagang evidence point to such, no? Mabibigat na ho mga ebidensya. Dapat talaga kung arestuhin na talaga yan si Martin Romualdez. Base dun sa partial committee report ng Blue Ribbon, itong si Chis Escudero at ito daw si Martin Romualdez, walang direktang ebidensya. Walang direktang ebidensya? Appropriation chairperson mo, ikaw tinuturon dinideliveran ng pera. Oo, hindi under oath, pero nasa gipit na yung mama, di na siya makauwi ng Pilipinas dahil pinagbabantaan na din siya. Na kung sakaling umuwi siya, talagang gugurgurin siya, di ba? Nandun na siya sa punto na desperado na yung mama. Ngayon, para gamitin pa natin na hindi under oath yung mga sinabi niya, kaya hindi natin pwedeng gamitin. Malaki yung problema ng sistema nitong bansa na to. At kailanman hindi uunlad ang Pilipinas. Kung ganyan, sa bagay, no, may itong si Ping Lacson nga pala, aso ho yan ng mga oligarko at ng mga taga-Malacanang. Kaya, alam nga naman, pahintulutan nila, di ba nga, yung mga naglalabi dyan sa House of Representatives para bumalik bilang Speaker of the House, yang si Martin Romualdez, yung mga oligarko. Tapos itong si Ping Lacson, aso siya ng mga oligarko, alangan naman na ilalaglag nitong si Ping Lacson yung bata ng mga oligarko dyan sa House of Representatives. Malabo ho mangyari yun. That's once and for all, it's the best and maybe the only way to redeem the family name of Marcos. And we all know yung kung they are technically on the average at minus 15. Mahirap iakyat yun para ma-regain yung trust. At saka, but with those 2 bills that you mentioned, at saka yung mga arrest of possible people involved in the anomaly, it could. And hopefully, yung trust na yon, pag umangat yon, yung endorsement power naman ng Pangulo come 2028,
Di ba? Itong kapalit niyan, Nani, no? Yung napakahirap ng dalawang yan, lalo na yung anti-political Yes. dynasty. It's almost a mission impossible. Kasi you're talking about legislation having to come from Congress. Yeah. With most of the political dynasties involve in Congress. congressmen. At saka wala Diba? na. Yeah. Oo. Totoo. Gumawa sila ng mga versions ng mga bill nila. Hindi lang watered down. It makes it perpetuates political dynasty in a worse situation, in a worse way. Question lang po. This is for President Marcos. So in the case of VP Sara, kasi you've been a part of national campaigns, presidential at that. She's running in 2028. Yeah. What would be your advice to her to secure a victory in 2028? Well, medyo awkward sabihin ito, no? Pero awkward naman kami. You know, We're good. Siyempre hindi mo kailangan kay VP Sara ito, no? Pero, nakunod, heaven forbid, pag may mangyari sa tatay niya, I think it's game over. That's conventional wisdom. Yun na. Oo. Risa, narinig mo ba yon? Ayaw kung may mangyari kay Tatay Digong doon. Gusto ko siya makauwi ng Pilipinas. Kahit na ngayong mga panahon na to, nakikita natin na parang napakahirap. Pero yun yung outcome na gusto nating makita dyan. Makauwi dito sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ang magatid kay VP Sara dyan sa Malacanang. Nandyan si Tatay Digong pagka mag-o-taking itong si VP. Yun ang outcome na gusto nating makita. Pero kung hindi yun ang naisin ng tadhana. Kasi ano yun makauwi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panalo si VP Sara. Nasa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panalo pa rin si VP Sara. Merong mangyaring masama doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, panalo pa rin si VP Sara. Di ba kahit saang senaryo ho natin tingnan, talagang panalo ho itong si VP Sara. Kaya ano tayo dyan, magtulong-tulong ho tayo dyan sa impeachment na yan para ipakita sa ating mga kababayan na kinakasangkapan ho nila yung mga legal na sistema ng ating saligang batas para ma-eliminate yung mga potential na makalaban nila sa politika. Hindi ho dapat ganito. Hindi dapat ganito gamitin yung yung impeachment na yan. No? Kaso, mga siraulo nga yung mga nasa Senado, Malacanang at taga-House of Representative, kaya ganyan ho nangyayari sa ating bansa ngayong mga panahon na to. So, pero hindi na. Game over meaning, Alam mo, She will be yung emotional, yung emotions ng mga tao, lalo na, hindi lang mga DDS, those who are neutral, or probably even those who are sympathetic to the administration now, will... Ngayon ang pinagdadasal lang ng administrasyon na walang mangyari doon sa The Hague, Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Walang mangyari sa kanya kasi pag kami nangyari sa kanya, sabihin natin ngayon 2026, 2027, election season na ho yan mga kababayan. Pag dumabot na ho yung third quarter ng 2027, election season na ho yan. Kampanyahan na yan. Di ba? Hindi pa naman yung official na oras para mangampanya. Pero yun na talaga Ano magagawa natin? Dahil yun talaga ang realidad na pag umabot ng 2027, second quarter, third quarter, o fourth quarter, umpisa na ho ng balagbagan yan. Diba? Umpisa na ho ng kampanyahan dyan. Kaya naman na magtulong-tulong ho tayo para ipakita sa mga siraulo na to na hindi nila madadaan sa balyahan ng pag kay VP Sara pag i-impeach sa kanya para mawala sa 2028. Pakita ho natin sa mga siraulo na to na hindi okay ang ginagawa nila. Hindi okay ang pagkakasangkapan nila sa mga legal na sistema para magbenepisyo sila sa 2028. Gawin ho natin yan. I-share nyo ho yung mga video. Hindi lang ho yung sa atin. Kahit kaninong channel na makita nyo na kung saan meron ho silang contribution dito sa ating na to. Kahit na alanganin kayo. Ang hirap no? Para, tingnan, mag-vlog na lahat. okay. Boss, bali ganito kasi. Nung panahon natin, wala pa social media. Totoo yan. So the battle is in the regular networks. But today, unfiltered comments, statements abound in social media at it impacts on the mindset of people. So, ibang level ng kampanyahan ngayon Iba yung level ng bakbakan. You have to cover so many bases to clinch a victory. So, what would be your advice na tayo sanay sa traditional now, there is a non-traditional form of campaigning?
Advice kanino? Kay What would be BBM advice to or VP Sara? Or For both BBM or parties, for for both? both parties. Or including candidates? For all political that matter. yes. number one, they have to be able to control social media. Grabe, yung pasok na ng AI talaga hindi, ang hirap i-distinguish ng katotohanan sa hindi totoo eh. Di ba? In fairness, talagang kahit tayo minsan medyo nalilito na tayo, AI pa ba itong pinapanood ko na to? Totoo ba to? Mahirap na ho talaga, sa totoo lang. Mahirap nang i-identify. Kaya pagdating ng panahon, sigurado kung ngayon pa lang hirap tayo, palipas ka lang siguro ng 1 taon, 2 taon pa, hindi na ho talaga natin pati ang AI malilito na ho siya sa sarili. Kasi ang ano niya, yung development niya, ika nga para maging realistic siya yung mga flaws pinipilit niyang i-improve sa mga bagong ginagawa niya, pag-generate ng video, pag-generate ng kanta. Dati napakadaling ispatan AI yan, sigurado. Pero yung super realistic na AI-generated video, napakahirap. Tapos bigla nilang ida-downgrade yung quality. Ang hirap po talaga. Yung super HD, madaling maispatan na AI Pero pagka super realistic siya, HD, tapos bigla nilang ida-downgrade yung resolution, ang hirap po talagang tignan na, AI pa ba to? Ngayon, pagka tinignan mo dun sa mga third party na tool o checker, ginawa generate yung video na yon para ika nga mabypass yung capability ng mga AI detection tool para hindi nila ma-identify na AI yun. Kumbaga naglalaban-laban, mayroong tag of war, di ba? Magge-generate ako, ibabypass ko yan para hindi mo malaman na AI to. Yung nag-aano naman, mga nag-detect, sinusubukan din nila na habulin yung kanilang dinedetect. Kaya mahirap na ho talaga ngayong mga panahon na to. Mas gumaganda. Minsan, yung mga tao, minsan parang parang AI ata to, pero totoo pala. Mahirap nang ngayon, maispatan talaga yung AI, kaya mag-ingat ho kayo. Ngayon, kung para talagang sigurado kayong hindi AI pinapanood nyo, mag-subscribe ho kayo kay PH Update. And then, in the case of BBM, okay? Yes. I try to be objective. Go ahead, pero go ahead. as a matter Ikaw of naman strategy makukulong lang. din naman kami. Go ahead. As a matter of strategy lang. So, I think isang very effective campaign that they can wage, that they can run against Sara Duterte is the fact, alam ng lahat na Sara is closely identified with China. Right. Napahirap sabihin, no? Napapalapit yung bunga ko. Gusto kong marinig. And the latest survey, this is December, I think, of 2025, indicates that 82% of voters of the Philippine population trusts the United States more than China. Ang trust level ng China is only 11%. Sorry, don't get this wrongly. Kaya sabi ko, ayaw ko ng color-coded politics. When you put colors into candidates, tapos yun na yung kulay ang tinitignan mo, that's foreign policy. How important is it sa gut issue ng poverty that determines, di ba? Yung how people will vote. Kasi, look, politics is, all politics is local. Politics is addition. Politics is perception. Everybody loves a winner. And at this point in time, mukhang front runner kasi, based on surveys, but I'm not saying it will not change. It will not change. So, yun lang. Who do you think are the front runners in these kind of elections? On the part of those who do not want Sara to become president, hindi pa na-exploit talaga, hindi pa na-maximize yung theme of the association of the Dutertes, Right. including Sara Duterte, with the interests of China. Pero sa Sino po ang... go ahead. No. Who do you... Gulo mo? Napaka-importante ito ngayon dahil nasa headlines ang China, especially with the resolution of the Senate calling out calling out yung Chinese embassy for castigating yung officials of the government, including senators and the Coast Guard. Sa perception po nyo, or forecast nyo,
who among the current aspirants ang makakalaban ni VP Sara? Sa ngayon, wala pa lang nag-emerge ng na kandidato on the side of the administration. Do you think they can put up a Whether the candidate? administration by itself or in coalition, coalition other- with? Yes, oo. That's more of a That's possibility. probably the only chance. Sa ngayon, that the anti-Duterte force will have a chance against. Who do you think will Sara do? Duterte. Who do you think will be doing the coalition? What parties or what forces will coalesce? Tingin ko si BBM will be compelled, will be forced to enter into a coalition, probably with the liberals, your party, and the. By the way, I'm not a liberal. I'm not a liberal party member. Bayan, or the Bigla ka Pink napatingin eh. Cloud- Oops! For the record. The pinkies and the yellows. Yellows. Okay. Alam mo, Sorry. Nanik, alam mo, we Part two. Kasi we have to introduce him again to the Wala bro, sorry ha. Wala talaga kayong kandidato. Walang makakalabang kay VP Sara. Punta na ho tayo kay Boying Remulla. Eto, mambubola na